Mga palangga, our topic for today is what? Liza, may anti-social saltik or anti-social disorder. May mga nurses and doctors ba dito? So, naalala nyo ba ang inyong psychiatric nursing? Okay. Okie dokie. So, that's the way, I like it. Okay, balik natin yung ating drama today. So, mga palangga, siguro naman updated kayo sa mga kaganapan. I-ano lang natin, i-recap natin. Di ba remember nung nag-send off to Vietnam, di ba, si Kuting at si Liza, nakita nyo yung kanyang pagiging anti-social. Okay, alaman natin kung ano yung anti-social. So, kanina kahapon dyan sa Pilipinas, ay pumunta si Lisa Smuggs, na imbita siya sa Chinese Embassy kung saan nag-celebrate ng New Year. Nakita nyo? Anti-social siya sa magaganda. Well, mayroon talaga siya, mga palangga. Ngayon, ito ang nangyayari kanina dito. Okay. Hindi. Ito pala. Ito, napanood nyo na to, di ba? Right. Sa SMNI. Grabe yung mukha niya. Kuritot. Ulitin nyo, ha? Excuse me, sir. Thank you. Nag-usap na po kami ni Lisa. Sorry, guys. Di ba? Di ba yung mga nasa umpisa? Why there's media here? Sabi niyang gaga, di ba? Okay, ito pa yung isa. Bago ko siya boljakin. Ito kay Inday. Teka, ulitin natin si Inday. Ayan din yan, same event yan. Ulitin natin. Tayo niya si Hitad. Kunyari naglingon-lingon siya. So ano yun? Di ba nagbigay ng greetings si Inday? Alam mo, galingan ni Inday, pati accent na kukuha niya, yung Chinese accent. So nagbigay siya ng greetings. So gumaganon. Gumanon ngayon si Lisa Smuggs. Wala siyang palakpak. Di ba? Kunyari naghahanap siya ng makausap. Di ba? Doon mo makikita talaga na itong si Lisa ay nuknukang may saltik. Okay? Insecure talaga siya, mga palangga. Mamaya abangan nyo yung pasabog natin tungkol sa kay nakipagtsuktsakan si Migaon. Okay, ano ba yung antisocial personality disorder? Okay, di-define natin kung meron siya nun. Okay? Kung meron si Lisa Smuggs nun. Okay? Ang sabi dito, antisocial personality disorder, okay, sabi sa Mayo Clinic, sometimes called sociopath or sociopathy. May saltik is a mental health condition in which a person consistently shows no regard for right and wrong and ignores the rights and feelings of others. Di ba? Yan ang ibig sabihin yan. Ignores the rights and feelings of others. People with antisocial or anti-saltic, may saltic personality disorder tend to purposely make others angry or upset and manipulate, meron siya nun, or treat others harshly or with cruel indifference. They lack remorse. Okay? Sabi dito, or do not regret their behavior. Yan. People with antisocial personality disorder often violate the law. Ayan, violate the law, becoming criminals. Ayan si Lisa Smuggs. They may lie, behave violently or impulsively, and have problems with drug and alcohol. So tama, pulboronic and jalak, di ba? They have difficulty consistently meeting responsibilities
related to family, work, or school. So, ang ibig sabihin mga palangga, itong babaeng to, based sa behavior na pinapakita niya, talagang meron siyang kondisyon. Merong tama siya sa utak na kung saan hindi dapat nakikialam sa ating gobyerno. Okay, sa pagpapatakbo at nakasalala yung 115 millions or so na kinabukasan ng mamamayang Pilipino. Dahil malala yung kanyang saltik sa utak, diba? Dahil wala siyang pakialam. Okay? Hindi kasi kapag may saltik ka, hindi mo alam yung right and wrong. Kasi nga may saltik ka eh. Wala kang pakialam. You don't care about it. 'Di ba? Wala rin siyang pakialam sa feelings ng iba. Kita mo, tinatanong siya ng media, 'di ba? Why is there media here? Gaganon-ganon ang alpot niya. Bakit walang media? Bakit nandoon ang media? 'Di ba? Bawat kibot ng kipay niya may media. 'Di ba? Gusto nila doon. So nakikita mo yung ugali niya. Yun talagang ugali niya sa likod at sa harap ng camera. Kasi hindi niya nakokontrol. Kapag may saltik ang isang tao, because of what? Ano yung naging factors kung bakit siya may saltik? 'Di ba? Addictus benedictus sa nicotine, sa pulboronic at sa alcohol, sa jalak. At may mga factors niyan. Kung siya ay naapi ng kanyang mga pamilya o kanyang mga kamag-anak, at sinabi ko na sa inyo, sa lahat ng mga araneta, siya yung dugyot. Kaya siya ngayon ay vindictive narcissist, another mental disorder yun. Nabanggit na natin yun ng mga nakaraan. So ngayon, walang pakialam si Liza Smugs kahit sa harap ng ambasador, sa mga kataas-taasang mga tao, kasi hindi siya aware. Kasi nga mayroon siyang anti-social saltik. Okay? So ngayon, wala siyang pakialam kung sisigawan niya si Kuting, di ba, na-jombag niya si Kuting sa aeroplano, nandura siya, may mga dinuraan siya sa party, nagsisigaw siya sa Vietnam, nagwawala siya ng ganun-ganun na lang. So, ang tendency na manipulate niya yung mga taong nakapaligid sa kanya. Wala siyang pakialam kung magsisigaw-sigaw siyang, hinayupak siya, kasi nga meron siyang saltik. At delikado ito, mga kaibigan, mga palangga, dahil nga hawak nila ang pera natin. Hawak nila ang budget, hawak nila ang pera ng taong bayan, kaya naman wala silang pakundangan, wala siyang kahihiyan. Walang puso yung mga ganito, walang budi, itim. At walang remorse, walang pagsisisi. Tignan mo niya lang yung sa loto, sa PCSO. Wala silang pakialam, di ba? Ano ginagawa ngayon? Hindi nag-show up si Robles doon sa nakarang hearing. Okay? Kasi wala silang, hindi katulad ng normal na tao, katulad natin, nahihiya tayo, meron tayong, dahil normal tayo, aware tayo na hindi tayo dapat gumawa ng mali sa kapwa natin kasi nakakahiya. Kasi aware tayo, meron tayong feelings, meron tayong normal feelings bilang tao. Siya, wala na siya, di ba? Nakita nyo sa harap ng ambassador, doon sa send-off, doon sa Vietnam, at kahit saan, doon na lang sa aeroplano. So mga nakikita siya ng, yung sinigaw-sigawan niya, yung PSG na nagpatiwakal sa kanyang sarili. Wala siyang pagsisisi. Tingnan mo ang kapal ng mukha. Wala siyang pagsisisi dahil nga may saltik. So yung mga taong ganito, mga palangga, ano sabi doon kanina? Sila ay nagva-violate ng batas. Okay? So, nagva-violate, nagiging kriminal. At ito na nga si Liza Smugs. Ano ba yung ginagawa niya ngayon? Pakikipagsabuatan sa smuggler, sa pulboronic, pagkakamkam ng mga pera ng bayan. So nakapaloob lahat, ang mga manifestations ng isang may saltik kay Liza Smugs. Okay? Punong-puno siya ng kasinungalingan. Sabi doon kanina, consistent, ano sabi dito kana sa definition? Ayan, they may lie, behave violently or impulsive. Nasa kanya lahat yan. Mga kasinungalingan na sinasabi na para sila sa pagbangon ng Pilipinas. Pero narinig nyo na I think 1.4 million views na sa TikTok. O, ano ang sinabi niya doon? Wala siyang pakialam, wala siyang puso, hindi siya aware. Sabi niya, sama sa, binati niya ng happy birthday si Mel Robles, okay, na general manager ng PCSO, sama-sama tayong babangon muli para maging milyonaryo.
She's not aware sa sinasabi niya kasi hindi niya alam yung mali, yung tama at mali. Hindi niya alam na wala siyang delikadesa, insensitive siya na sa mata, sa pandinig ng taong bayan ay hindi yun tama. Kasi dapat ang isang First Lady Ahas, which is Ahas nga, ang kanyang, ang role niya dyan, bilang may ahas ng presidenteng Coutinho, dapat gumawa siya ng mga proyekto na makakatulong sa taong bayan. Pero dahil epekto nga ito ng Addictus Benedictus nila Palangga, okay? Nahihirapan, actually, hindi siya nahihirapan. This is her normal. Diba? Ito ang normal niya mga Palangga. Normal niya may saltik. O ano yung simptomas? Symptoms of antisocial personality disorder include what? Sabi dito, nabanggit ko na kanina, ignoring right and wrong. Wala siyang pakialam. Telling lies to take advantage others. Remember, nung magkasama kami, during the campaign ni Kuting, ano ang sabi nila nung pinupush nila itong electoral protest? Okay? Ano sinasabi niya sa akin noon? Na si Senator Bongo, ang mga Duterte ang gagamit ng Smartmatic dahil sila yung nasa poder. Posible nga naman. Pero yung pala, based on the signed affidavit ni Attorney Glenn Chong na nandoon siya pala ang nakipagsabuatan sa Smartmatic. So, eto yung mga simptomas na nakikita mo or manifestation sa kanyang pag-uugali. Ito, using charm or wit to manipulate others for personal gain or pleasure. So nakita niyo nung nasa New York siya, yung pinagyayabang ni Kuting na wala silang ticket, ipinilit niya. Nagpa-acting-acting siya doon. Tapos binigyan sila ng upuan doon sa interview niya kay, sino ba yun? Amoyo? Sa kanya lahat, ano sabi ito? Having a sense of superiority and being extremely opinionated. Andiyan na sa kanya. Siya lang ang tama, siya lang ang magaling. Kaya lahat, kumikis-kis, nagdidila sa kipay niya. Even yung mga abogado, even yung mga kabinete dyan, even yung mga PSG, di ba? Kinidilaan niyo yung kipay ni Lisa Smugs. Namamanipula kayo. Anong kabayaran ng manipulation na ginagawa sa inyo? Di ba? Binubusog kayo sa pera ng bayan. So, ang nagpapatakbo sa atin ngayon, pulboronic, isang may saltik din na si Kuting, at lalo na itong asawa niyang may saltik. Another manifestation, having problems with the law, including criminal behavior. Anong ginagawa niya? Tinatawagan niya ang mga mga judges. Ginigipit niya, tinatawagan niya yung mga korte, ginagamit niya ang power para manggipit, katulad ng ginawa sa akin, na ginamit ang resources ng government. Being hostile, aggressive, violent, or threatening to others. O nakita niyo naman, tinitreat ako. May patong ang ulo ko, di ba? Gusto nila akong gurgurin. Violente, sakay Kuting. Anong ginawa? Di ba sabi ko, nandura, ng jombag, ng bato ng folder, na witness ni Attorney Glenn Chong nung sila ay magkasama pa sa electoral protest. Another thing, feeling no guilt about harming others. O yan, paloob na rin nun. Once binato niya si Kuting, ginombag niya ng bonggang-bongga si Kuting sa loob ng eroplano, wala siyang guilt feelings kasi nga may saltik. Another manifestation. Doing dangerous things with no regard for the safety of self-others. O again, yun, wala siyang pakialam. Kahit delikado yung ginagawa niya, national security involved, lahat ng pakikipagsabuatan niya, ayan, doing dangerous things. Ano yung dangerous things na ginagawa niya? Pakikipagsabuatan sa smuggler, business partner niya. Pagtatanggap ng mga payola sa Okada, sa Pogo, sa lahat. These are dangerous things para sa atin mga Pilipino. So anong ibig sabihin yan? Wala nga siyang puso kasi nga may saltik. Kung nagustuhan mo ang ganitong video, huwag kalimutan ang magkomento kung ano ang saloobin mo. Salamat po.